So, ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, mga ma'am, sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, magandang hapon na po sa inyo. So, andito pa rin po kami sa bayan ng Gimba. So, itong property na ipapakita po namin sa inyo, ito po ay residential property naman ito. Residential lot at residential farm lot. Sabihin na po natin dahil sa likod nga po ng property ito, may mga talim silang mga saging. So, ito po yung barangay road po niya, going to papunta po sa town proper. Siguro estimate ko na sa mga 10 minutes po driving. Ayan. At ito na po yung property. Ang sukat po ng property nito ay 2,500 square meter po siya, na presyo po niya is 2 milyon. So 2 titles daw po ito. Buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. Andun yung may-ari, kausap po namin siya. At nilibot niya po kami sa property niya. At ang maganda dito, may power line na, may internet connection, source of water. Hindi ko lang sure kung nawasa, pero wala akong nakikita nawasa yata dito. So deep well na lang. Oh, meron nawasa. So may nawasa na po pala dito. Boss, source of water boss, nawasa. Oo, meron. Source of water nawasa at pwede rin po deep well. At ang maganda rin po dito sa property nito, may bahay na po siya nakasama sa bentahan. At maluwang yung kanyang entrada. Simula po doon sa lagpas konti ng kulay green na yon, at hanggang dito po sa may poste o sa may Jimelina po na yon, yun ang frontage mo niya. Ang boss Alistair. So maluwang yung frontage niya, siguro nasa mga 50 meters po siya. At along barangay road, cemented road, kaya kahit kotse po ay makakapunta rito sa property. Dito sa kanyang harap, meron pong maliit na fish pond po dito. At meron na rin pong straight light dyan sa part na yan. Makabahayan na po, kabahayan na rin po ito. Maraming pwedeng gawin. Tsaka maluwang yung frontage, maraming pwedeng gawin sa property nito. So yung bahay po ay kasama na sa bentahan. Yung mga gamit kaya boss kasama rin? No, bahay lang. Bahay lang tsaka lupa. 1 kilometer mula sa National Highway. Mga 1 kilometro lang po ang layo po niya sa National Highway. At sa Pura exit siguro mga 10 minutes driving lang. O mga 5 minutes driving lang. Tapos sa town proper mga 10 minutes driving lang. 10 minutes on town. And then yan po si sir, sila po yung may-ari. So tayo yung bahay kasama sa bentahan, tapos yung mga gamit hindi kasama. Hindi. Hindi kasama yung gamit. Alala ko kaming masyadong gamit at TV lang at saka electric pala. Sige po, opo. Tapos wala daw pong gamit na yung mga gamit po ay hindi po kasama. So ito nga po ay marami pong nakatanim na saging. Pero ang sabi naman po sa amin ni tatay, yung may-ari ng property nito, dati daw po yan, pinagtatanggal daw po niya yung mga saging. Pero nung umulan na, tumubo naman na, so pinabayaan na lang po niya. At ang maganda rin po dito sa property nito ay na survey na po ito. Na-relocate survey na po nila. May mga muho na po silang pinakita po sa amin, pero mga ilan lang. So in case na na makakabili po kayo, kung in case na mabili nyo po ito, magpapatour na lang po tayo sa kay tatay para maipakita niyo po niya yung ibang mga muhon ng property na ito. So yun po yung source of water po niya na deep well, naka-pitchel. Yan, dyan po sila nag-iigib ng kanilang tubig, panluto, panligo, o baka pang inom na rin po. So ito yung kanilang dirty kitchen. Ayan po. At ito po yung loob ng bahay. Ayan, ito po yung loob ng bahay. Bungalow type lang po siya. Ayan po yung labas ng terrace po nila, loob ng bahay. Tapos meron pong 2 kwarto. Hindi ko na lang po papasukin dahil nakakaya po, may nanonood po ng TV. Ayan. So andito po tayo ngayon sa bandang likod naman po ng property nito. Dahil dyan po sa part po na yan, sa pinakalikod po niyan, meron pong creek daw po dyan. Pero tinanong nga po namin kay tatay kung binabaha. Sabi naman niya, hindi daw binabaha. Sabi niya, tsaka tignan niya po kung binabaha po ito, hindi po ganito yung bahay nila. Po, wala pong second floor po eh. Wala pong second floor. Ayan po. So yun nga po ay itong mga saging na to ay tumubo lang po. Pero dati po nilang tinamnan daw ng saging, pero nung pinagtatanggal din daw ni tatay, pero nung tumubo pinabayaan na lang daw niya. So at ito nga po ay medyo madamo lang po, kailangan nating linisan at try kong puntahan yung kanyang creek kung makikita po sa video, kung makukuha natin ng video. Ayan.
medyo masakit kasi yung aking paa. Medyo naninigas yung ano niya, yung muscle. Ayan po. Pero maganda po itong property na to. Dito sa bandang likod, ayun nga, pwede kayo magtanim ng mga gulay. Kung ano yung gusto nyo maitanim ng mga fruit bearing, pwede po. May bahay na po kayong sisulungan. I-ano nyo na lang po yan. Ang tawag dito, i-renovate nyo na lang po kung sakasakali po. Ayan. So maganda po itong property na to. 2 million po yung presyo po niya. At kausapin na natin si seller kung ano po. Pero sasagutin naman po niya yung obligasyon po niya sa capital gain tax at porsyento ng ahente. So yun po yung creek. Medyo malalim pa po yung tubig po niya. Hindi ko lang po makita ito sa part na to. Pero try kung ano yun. Ayan, ayun po yung creek. Ayan, malalim pa po yung tubig po niya. Pero ilang araw na pong nag-ulan dito nung ano. Pero ganyan pa rin po yung tubig po niya. Ayan po. So may creek po siya. At may kuryente na rin po. Naka-install na po yung kuryente. Kaya hindi natin problema yung kuryente. At malumang yung frontage. At 2 titulo. Buhay nakapangalan. Si tatay yung nakapangalan po sa titulo. So no extrajudicial. Siya po mismo yung pipirma po sa deed of absolute sale po. Naka-updated po ito. At yun nga po nasabi ko, napasurvey na po nila ito. Kaya maganda yung property nito. Patag po siya. At may mga saging. At ito may mga puno. Merong Jimelina. At may puno ng sampalok. Ayan po. Pero ang pinakamarami po nakatanim ay saging po. Ayan. So punta natin doon sa part na ito. Sa side ng bahay po nila. Puntahan natin. Reko. Ayan. So ang ganda. Maganda yung property. Maluwang at malamig pa. Dahil nga po sa mga punong kahoy. Ayan o. So naging banana planting. Ayan. Residential banana farm. Yan ang tawag dito. So ayan po. Maganda. So kung gusto niyo puntahan tong property na ito, mag-schedule na lang po kayo ng viewing para masamahan po namin kayo. At kung gusto niyo pang kung gusto niyo kausapin yung may-ari, andito lang po siya. At para mapag-usapan niyo yung dapat pag-usapan. At ano pa yung maganda dito. Yun po, naipakita ko naman po sa inyo. Kaya kung sakali po mag-viewing po kayo, mag-schedule lang po kayo. Sabihan nyo lang po kami para masamahan po namin kayo. And then sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan po mag-subscribe at pakit yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na kagaya po nito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.